Sa loob ng huling taon, kinakaharap ng China ang isa sa pinakamatinding krisis sa ekonomiya nito. Mula sa pagiging isang ekonomiyang mabilis na lumalago, tila pabagsak na ang dating tinaguriang economic powerhouse ng Asia. Ang pag-pull out ng mga dayuhang mamumuhunan ay nagdudulot ng malaking dagok at ang mga batayang pundasyon ng kanilang ekonomiya ay tila nagiging marupok na. Sa videong ito ay tatalakayin natin ng detalyado kung bakit patuloy na nanghihina ang ekonomiya ng China at kung bakit umaalis ang mga dayuhang mamumuhunan. Ano ang mga implikasyon nito sa global na ekonomiya at anong maaring kahihinatnan ng China sa mga susunod na taon? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa ganitong klaseng video. Noong nakaraang quarter lamang, mula Abril hanggang Hunyo 2024, tinatayang nasa 15 billion US dollars ang inilabas ng mga dayuhang mamumuhunan mula sa China. Isang record ng pag-pull out na nagpapatunay ng kanilang kawalan ng tiwala sa ekonomiya ng bansa. Ngunit hindi ito isang biglaang pangyayari. Sa nakaraang 3 taon, tuloy-tuloy ng pagbagsak ng mga stocks sa China. Ang mga dayuhang mamumuhunan na dati malalaking taga-suporta ng ekonomiya ng China ay tila nawalan na ng pag-asa sa kakayahan ng bansa na ibangon muli ang kanilang ekonomiya. Tinatayang nasa 6 trillion US dollars na ang kabuang halaga ng nawalang kita mula sa Chinese stock market. Ang epekto ng pagkawala ng tiwala sa merkado ng China ay malawak. Una, nagdudulot ito ng patuloy na pagbaba ng halaga ng kanilang currency, ang yuan, laban sa mga pangunahing global na pera. Ito'y nagpapahirap sa China na mag-import ng mga kanilang produkto na siyang nagpapabigat sa kanilang mga gastusin. Ang mababang kumpiyansa ng mga mamumuhunan ay nagdudulot din ng pagdagsa ng capital flight, kung saan ang mga dayuhang pondo ay mabilis na umaalis sa China patungo sa mas stable at maasahang merkado. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng liquidity crisis sa kanilang mga bangko na siyang nagpapalalim sa problema ng ekonomiya ng bansa. Ang trade war sa pagitan ng China at European Union or EU ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsialisa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kamakailan lamang, ipinatupad ng EU ang mataas na taripa sa mga electric vehicles na gawa sa China na umaabot ng halos 37% dagdag buwis. Ang hakbang na ito ng EU ay isang hakbang upang protektahan ang kanilang sariling industriya mula sa kompetisyon dala ng mga subsidized na Chinese electric vehicles. Ngunit para sa mga mamumuhunan, ito ay isang malaking panganib. Nagugat ito sa akusasyon ng EU ng mga kumpanyang gumagawa ng electric vehicles sa China ay nakatanggap ng malalaking subsidiya mula sa gobyerno na magiging sanhi upang magbaba ng presyo ang mga ito at makipagkompetensya ng hindi patas sa merkado ng Europa. Dagdag pa rito, ang patuloy na pressure mula sa Estados Unidos na nagdadagdag ng mga sanksyon at taripa ng mga Chinese tech companies ay nagpapatindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Hindi lamang ang mga produkto ng teknolohiya ang naapektuhan, pati na rin ang agrikultura na dati malakas na bahagi ng kalakalan sa pagitan ng China at US na naapektuhan ng mga taripa. Sa ganitong klaseng kalagayan, ang mga dayuhang mamumuhunan ay nagiging mas maingat sa paglagay ng kanilang pera sa isang merkado na tila puno ng mga alalahanin at panganib. Ang mismong ekonomiya ng China ay isa ring malaking alalahanin mula sa kanilang target na 5% na paglago ng ekonomiya ngayong 2024. Hindi nila ito maabot dahil ang kasalukuyang growth rate ay nasa 4.7% lamang. Bukod pa rito, ang kanilang exports ay malayo rin sa target. Sa Hulyo, ang kanilang exports ay lumago lamang ng 7%, mas mababa sa target na 10%. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng kahinaan ng ekonomiya ng China, isang bagay na hindi kayang itago kahit pa ng gobyerno. Ang mas malaking problema at marahil ang pinakamalaking banta ay ang mga utang ng lokal na pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ang kabuang utang ng mga lokal na pamahalaan sa China ay umaabot na sa pagitan ng 7 trillion US dollars hanggang 11 trillion US dollars. At sa halagang ito, tinatayang nasa 800 billion US dollars na halaga ng pautang ang nanganganib na mag-default. Ibig sabihin, maring hindi na mabayaran ang mga utang na ito na magdudulot ng mas malaking problema hindi lamang sa mga lokal na pamahalaan, kundi pati na rin sa buong ekonomiya ng bansa. Ang patuloy na pagbaba ng mga key economic indicators tulad ng manufacturing output at consumer spending ay nagpapakita na ang China ay hindi lamang basta bumabagal.
ito ay humaharap sa isang posibleng long-term economic stagnation. Sa kasaysayan, ang China ay kilala sa mabilis na industrial growth at urbanization. Ngunit ang kasalukuyang mga datos ay nagpapakita ng kabaligtaran. Bumabagal ang paglago ng mga sektor na ito at ang mga industriyang dati pangunahing pinagkukunan ng kita tulad ng real estate ay nagdurusa sa oversupply at mga natinggang proyekto. Dahil sa desperado na mabayaran ang kanilang mga utang, ang mga lokal na pamahalaan ng China ay nagsimula ng habulin ng mga pribadong kumpanya upang kolektahin ang hindi nabayarang mga buwis. Ang mga buwis na ito ay mula sa mga transaksyon ilang dekada nang nakalipas. Halimbawa ay may isang kumpanya na pinagbabayad ng $12 million na buwis mula pa noon, 30 taon nang nakalipas. Isa pang kumpanya ang pinagbabayad ng $92 million na buwis mula pa 20 taon nang nakakaraan. Ang ganitong uri ng patakaran ay hindi patas at nagiging sanhi ng mas malalim na kaguluhan sa loob ng ekonomiya ng China. Tinatawag itong tax terrorism dahil ito ay biglaan, walang babala at nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ang ganitong klase ng aksyon ay nagpapakita ng desperate move ng mga lokal na pamahalaan na maghanap ng pera upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ngunit ang ganitong klaseng hakbang ay maaari pang magpalala ng sitwasyon dahil mawawalan ng tiwala ang mga pribadong kumpanya at mamumuhunan sa gobyerno. Dagdag pa rito ang overregulation ng gobyerno ng China ay nagpapahirap sa mga negosyo, particular na sa mga maliliit at medium-sized enterprises. Ang mga bagong regulasyon tulad ng mas mahigpit na environmental standards at mga bagong batas sa data privacy ay nagiging sanhi ng mas mataas na gastos para sa mga kumpanya na nagiging dahilan upang magdadalawang isip ang mga ito sa pagpapalawak ng kanilang mga operasyon o sa pagpasok sa merkado ng China. Ang mga ganitong hakbang ay nagpapalubha sa problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa, lalo na't ang mga medium-sized enterprises ay tinuturing na backbone ng ekonomiya sa maraming bansa. Bagaman nangako ang gobyerno ng China ng malaking reforma, hindi ito sapat para maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan. Ang kawalan ng konkretong aksyon at transparency ng gobyerno kasama ang kanilang closed-door policy ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at nagiging dahilan upang mag-atubili ang mga mamumuhunan. Marami ang mas pinipiling maghanap ng alternatibong pamilihan na mas bukas at nagbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang interes. Ano kayang ugat ng pagbagsak ng ekonomiya ng China? Ito na kaya ang balik sa kanila dahil sa kanilang malawakang pag-aangkin at pangaharas sa iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas? Mag-comment lamang po sa ibaba, kaibigan. Maraming salamat po.